Welcome back to our series, Jesus in the Old Testament Feasts. Tingnan naman natin ngayon kung ano itong Feast of Weeks ng mga Israelite o kilala rin sa tawag na Feast of Pentecost or Feast of Weeks or Harvest. The Great Harvest. Sa Pilipinas, maraming pistang ginaganap bilang pasasalamat sa magandang ani. Hindi na bago ang mga ganitong pista. Pero kakaiba ang pista ng pag-aani ng mga Israelita na tinatawag ding Pentecost, Shavuot o Feast of Weeks. May mas malalim itong kahulugan. Sa Old Testament, 50 araw matapos ang Feast of First Fruits ay inuutos ng Diyos na magtipon-tipon ang lahat ng lalaking Israelita upang mag-alay ng mga tupa at wheat grain. Sa pistang ito, ang 2 tinapay na may pampaalsa, 7 lalaking tupa na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing ay aalay at susunugin kasama ang handog na butil at inumin. A Feast of Weeks o Pista ng Pag-aani ay banal na pagtitipon bilang pasasalamat sa aning ipinagkaloob ng Diyos. Fast forward po tayo sa New Testament. Bago umakyat sa langit si Jesus pagkaraan niyang mabuhay muli, ibinilin niya sa mga alagad na hintayin ang Espiritu Santo. Pagkaraan ng 50 araw, sa araw ng Pentecost ay nagtipon-tipon ang mga alagad niya. Habang sila'y magkakasama sa isang lugar, dumating ang Holy Spirit sa anyo ng bilang apoy at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, ngunit nakakaintindihan sila. Dahil yon ay pista ng Pentecostes. Maraming mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon sa Jerusalem at nakarinig ng pangangaral ni Peter tungkol kay Jesus. Kaya ang naniwala kay Jesus at nadagdag sa mga mananampalataya noon ay umabot ng 3,000 o 3,000. Believers of Jesus are not meant to be alone. God gave us a helper who is the Holy Spirit. God also intends believers to live together. As the Jews celebrate the Feast of Weeks, followers of Christ celebrate the reality that through the Holy Spirit, more and more people are being saved. There is a great harvest of souls. Pray po tayo. Panginoon, thank you for giving us the Holy Spirit when we believe in Christ. Make me sensitive to your Holy Spirit so that I can always follow your lead in my life. Use me to bring more people to Jesus. Amen. Every morning, ask the Holy Spirit to lead you to someone whom you can talk to about Jesus. Rely on the Holy Spirit to empower you to do this. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Acts 2 verses 3 to 4. The Passover Feast and the Feast of Grain Offering are events foreshadowing the death and resurrection of our Lord Jesus. And the Feast of Pentecost shows us that through the Holy Spirit, more and more people are coming to Jesus and are being saved. If you have not yet received Jesus, why don't you believe Him today and be saved? This is Jericho Arceo saying, now is the time to be saved.